Hello mga ka-Wonderham, ang isosolve natin ngayon ay katanungan ni at Ivy Claire Torres 2700. Sabi niya, how about x minus 3 over x plus 6 is less than 1 half po. So para natin isolve tong inequality na to, ang una natin gagawin, kailangan itong nasa kanan ay maging 0. So itong 1 half, ililipat natin sa kaliwang side ng inequality. Magiging x minus 3 over x plus 6, yung 1 half magiging minus 1 half kasi nilipat natin, is less than 0. So pag 0 na yung nasa kanan ng inequality, isi-simplify naman natin itong dalawang fraction, itong pagmaminusin natin. So magmaminus tayo ng dalawang fraction na magkaiba ang denominator. So dapat kabisado na natin yan. Hanapin natin yung LCD. So ang LCD nito ay 2 times x plus 6. So tapos itong x minus 3, itong numerator nitong una, multiply mo lang dito sa denominator ng pangalawa. So 2 times x minus 3. Tapos minus. Itong 1, multiply naman natin dito sa denominator ng unang fraction. So 1 times x plus 6. So pwede nang hindi isulat yung 1. Is less than 0. So next, simplify muna natin itong nasa numerator. Tanggalin natin yung parenthesis. Distribute natin 2 times x, 2x. 2 times negative 3, negative 6. Distribute natin itong minus. So minus x. Tapos minus 6. Over. Ang denominator, ganun din. Tatanggalin ng parenthesis. 2 times x, 2x. 2 times 6 equals 12. Is less than 0. So, isimplify pa natin itong numerator. 2x minus x equals x. Negative 6 minus 6. Negative 12. Over 2x plus 12. Yan. So, nasimplify na natin. Ang next nating step ay i-equal natin pareho yung numerator at denominator sa 0. So, yan lagi yung next na step. Ito yung numerator. Ito yung denominator. Para makuha natin yung dalawang critical point na ilalagay natin sa ating graph. So, x minus 12 equals 0. Ang value ng x ay 12. Kasi 12 minus 12 equals 0. So, ito yung una nating critical point. 2x plus 12 equals 0. Lipat muna natin yung 12 sa kanan. So, magiging 2x equals negative 12. Tapos divide natin sa 2 para matira yung x. Cancel. X equals negative 12 over 2 equals negative 6. So ito yung pangalawa nating critical point. So next, ilagay natin yung critical point natin sa ating number line. So negative 6 dito kasi mas mababa siya sa 12. So pwede rin naman isulat natin yung iba pang mga number. Negative 7, negative 8. Negative 5, 13, 14. So, depende sa instruction ng teacher. Pero ito yung ating pinakakailangan, negative 6 tsaka 12. So, next naman, ito yung denominator. Ito yung numerator. So, ang denominator, hindi pwedeng maging equal sa 0 kasi magiging undefined ang fraction. So, hindi pwedeng equal sa 0, hindi pwedeng equal sa 0. So, ang x pala hindi pwedeng maging negative 6. So, hindi pwedeng maging solution natin yung negative 6. So, sa pag-graph natin, kapag hindi siya kasama sa solution set, yung critical point, ang ating bilog ay hollow circle. So, ayan, circle na walang shade sa loob. Ngayon, ang numerator naman, paano malalaman kung kasama siya sa solution set? Titingnan mo yung inequality symbol. Ito. So, less than 0, ibig sabihin mas mababa sa 0, pero hindi kasali ang 0. Kasi hindi siya less than or equal. Pag less than or equal, kasali ang 0. Kapag less than lang, hindi kasali ang 0. So, since less than lang at walang equal, hindi rin pwedeng maging 0 ang numerator.
Kaya ang ilalagay natin sa 12 ay hollow circle din. Kasi less than lang, hindi pwedeng 0. So ngayon naman, ang next step ay kukuha tayo ng test point dito sa mas mababa sa negative 6, dito sa pagitan ng negative 6 at sa 12, at sa mas mataas sa 12. At isa-substitute natin siya dito sa ating nagawang inequality. Dito sa x minus 12 over 2x plus 12 is less than 0. So, kuha muna tayo ng test point dito sa mas mataas sa 12. So, 13. Isa-substitute natin sa x yung 13. So, 13 minus 12 over 2x. 2 times 13 plus 12 is less than 0. 13 minus 12 equals 1. 2 times 13 equals 26 plus 12. So, 26 plus 12 equals 38. So, 1 over 38 is less than 0. Tama ba to? Mali, kasi mas mataas sa 0 ang 1 over 38. Ang mga mas mababa lang sa 0 kasi negative. Since positive pa rin siya, kahit fraction siya, hindi siya less than 0. So, ibig sabihin, itong part na to, hindi siya kasama sa solution set. Itong mas mataas sa 12. So, hindi natin yan shadean. Next naman, try natin itong pagitan ng negative 6 tsaka 12. Hanap tayo ng number dito na gagawin nating test point. So, ano na lang, 0 na lang para mas madali. Nasa pagitan siya ng negative 6 at 12. Substitute natin dito sa ating equation. Inequality pala. So, x minus 12 over 2x plus 12 is less than 0. Substitute natin 0. 0 minus 12 equals negative 12. So, 2 times 0 equals 0 plus 12. 12 lang yun. So, is less than 0. Negative 12 over 12 equals negative 1. So, ang negative 1 ay less than 0. Tama. Kasi negative siya. Mas mababa siya sa 0. Ibig sabihin, yung test point natin tama. So, lahat ng nandito sa pagitan ng negative 6 at 12, kahit alin dyan ang i-test point mo, solution siya. So, shadean natin siya. Kasama siya sa solution set. So, ito naman ang last. Hanap tayo ng test point na mas mababa sa negative 6. So, try natin negative 7. So, negative 7 minus 12 over 2 times negative 7 plus 12 is less than 0. 7 minus 12 is equal to negative 5. So, 2 times negative 7 equals negative 14 plus 12 equals negative 2. So, negative 5 divided by negative 2. Negative divided by negative magiging positive. So, magiging positive 5 over 2. So, hindi siya less than 0 dahil positive siya. So, hindi rin siya kasama sa solution set. So, hindi rin natin siya shadean yung part na to. So, ganito lang yung ating graph. Hollow circle dito sa negative 6, hollow circle sa 12. Tapos sa gitna lang ang mesh shade. So, sa interval notation, ang sagot natin from negative 6 to 12. Parenthesis dahil hindi kasama yung negative 6 at 12 sa solution. So, pwede rin naman nating isulat na ganito. Ang solution natin ay x is greater than negative 6 but x is less than 12. So, pwede rin ganyan natin isulat yung solution. So, yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!